Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako po si Sarina Espaloma, ating ilalahad kanutunan para sa daily devotion na pinamagatang Service, Serve God. So, yung scripture natin yun is Luke chapter 1 verse 46 to 49 and sinasabi na, "And Mary said, My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. For He has looked on the humble estate of His servant. For behold, from now on, all generation will call me blessed. For He who is mighty has done great things for me, and holy in His name." Sa Tagalog, sinabi ni Maria, "Dinadakila na aking kaluluwa ang Panginoon at nagagala ang Espiritu sa Diyos ng aking takapagligtas, sapagkat nilingap niya ang abang kalagayan ng kanyang alipin, sapagkat tiyak na mula ngayon ay tatawagin ako mapalad ng lahat ng salinlahi. Sapagkat siya na makapangyarihan ay gumawa para sa akin ng mga dakilang bagay at banal ang kanyang pangalan." So, yung katuruan po natin yun is, number 1, serving God is our source of joy. So, sinasabi dito na kapag naglilingkod tayo sa ating Panginoong Hesukristo, nakakamit natin yung tunay na kasiyahan at kagalakan, no? Dahil alam natin yung ginagawa natin is tama at mabuti. At syempre, ito yung nakapagbigay kapayapaan sa ating puso. Ito ay nakakalugod sa ating Panginoong Hesukristo. Halimbawa na lang, kapag tumutulong, no? Pag tumutulong tayo sa iba, sa church, dito sa bahay, no? Tulad ng mga pag-ayos ng upuan, yung ganun, yung mga ginagawa ng mga usher, no? Pagtuturo sa mga bata, doon, nararamdaman mo yung happiness sa puso mo. Kahit pagod ka, no? Dahil alam mo nakakatulong yun sa Panginoon at alam mo gawain yun ng Panginoon, is gagawin mo. So, serving God is our source of joy. Next, serving God is our greatest opportunity. So, ang paglilingkod sa Diyos ay isang napakalaking opportunity, no? Maraming bagay ang pwede natin gawin sa buhay, pero ang pag-alay ng oras at talento para sa Kanya ay nagbibigay ng walang katumbas na gantimpala. Halimbawa na lang dito na, yung weekend, imbis na gamitin mo sa pansariling aktibidad, no? Maaari kang sumama tayo sa mga outreach program. Doon, ako, as a usher, no, napakasaya sa puso na makasama ko sa outreach program na iba't ibang lugar yun na pupunta namin. Tapos doon, nagpapa-feeding program kami, like, sa mga bata, sa mga parents, nagtuturo kami ng ng Word of God, ganon, sumasayaw, kumakanta, nagpupuri sa Diyos. And, yung opportunity din is talaga napaglingkod kay God at isang biyaya yun na hindi laging darating sa'yo. Kasi, hindi naman lahat nabibigyan ng opportunity na makasama sa outreach program yun, no? Pero ako, swerte ako kasi nga, in church namin is may outreach program sa mga bata, no? At sa iba't ibang lugar. So, serving God is our greatest opportunity. Next, serving God is our main purpose. So, sinasabi dito na yung dahilan kung bakit, yung purpose kung bakit tayo nandito is para maglingkod sa ating Panginoon, no? At tuparin ang kanyang plano natin Panginoong Hesukristo sa ating mga buhay. So, lahat ng bagay is pansamantala, temporary, no? But yung paglingkod natin sa Panginoon is walang hanggang halaga yan, no? Example na lang, sa school, ikaw as a student, pwede kang maging mabuting good example or role model, no, sa iyong mga klase. So, sa simpleng pagtulong or pagbibigay mo ng payo, matutupad mo yung layunin at na ating Panginoon, no, na maging way ka sa kanila para makilala si Jesus Christ, no. So, serving God is our main purpose. Next, so bilang application, number 1, overall, I overcome all challenges with the joy of serving God. So, dito, kapag nalilingkod tayo sa ating Panginoong Hesukristo, hindi may iwasan yung mga pagsubok na darating sa buhay mo. Pero kapag iniisip natin yung ginagawa natin is for Him, para kay Christ, no, nagbibigay ito kasiyahan at tumutulong ito sa atin para lagpasan yung mga paghihirap natin sa buhay. Halimbawa na lang, kapag pagod ka sa pag-aaral, ganyan, isipin mo na lang lahat ng ginagawa mo may purpose kay Lord God, no? At sa ganung mindset is kahit mahirap yung pinagdadaanan mo sa buhay, no, kung meron kang pinagdadaanan sa buhay, ay mas gagaan yun
puno ng kagalakan yung pag-aaral. Kaya overcome all challenges with the joy of serving God. So, tanggapin lang natin yung mga challenges na binibigay sa atin ni Lord God na may kagalakan. Next is, outweight everything with the greatest opportunity. So, yung paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo ay napakalaking oportunidad na hindi dapat palampasin, no? Dapat natin isaalang-alang yung pinakamahalaga natin gagawin, no? Lahat ng ating gagawin is na lagi nating isaalang-alang na mahalaga yon. Halimbawa, kung may sa amin sa church, may tawag doon, volunteer, yung mga ganon, yung kapag screening, may gagawin sa church, basta about church, no? Kahit busy tayo, is parang may gagawa si Lord God ng paraan para makasama ka dun, no? And yun, makakasama ka kasi parang mas pipiliin mo yun, no, na sumali kaysa gawin yung mga ibang bagay, no? So, yung pagkakataon na yun, yung mga paglingkod sa ating Panginoong Hesukristo is mahalaga kaya sa ibang gawain, no? Kasi yun, yung pagsama natin sa mga church, pagtuturo natin sa mga bata ng mga Word of God, is talagang napakalaki at napakahalaga yun sa ating Panginoong Hesukristo. At ayun ay para sa ating Panginoong Kristo. So, outweight everything with the greatest opportunity. And lastly is offer your life to fulfill God's purpose. So, yung tunay na purpose natin sa life is maglingkod at sumunod sa ating Panginoong Hesukristo. Kapag inaali natin yung buhay natin sa Kanya, lahat ng ating ginagawa ay nagkakaroon ng direksyon at may kabuluhan, no? So, kung ikaw, worry person ka, kapag inalay mo yung buhay mo sa ating Panginoon, nagtiwala ka sa Kanya, sumampalataya ka sa Kanya, naniniwala ka sa Kanya, sumusunod ka sa Kanya, lahat ng yun is gagaan. Kasi si Lord na yung bahala dun, si Lord na yung gagawa ng paraan, no? So, halimbawa na lang dito, no, kapag pumipili ka ng decision mo sa buhay, parang mapapatanong ka na sa sarili mo na paano mo gagamitin yun, no? Yung kakayahan mo para abutin or para maabot yun, para mapunan yung layunin na ating Panginoon sa Kristo. So, sa ganung paraan, sa pagtatanong mo sa sarili mo, so yung mga hakbang na gagawin mo is madadala ka sa tamang direction, no? Kasi nga, ino-offer mo yung buhay mo sa Diyos. So, let's offer our life to fulfill God's purpose. So, ayun po yung aking natutunan sa daily devotion. Naway may natutunan kayo, ma-share sa iba at syempre ma-apply sa ating buhay. Thank you po sa pakikinig at God bless po sa ating lahat.